pinsalang tumambad sa Isabela sa pananalasa ng super bagyong Uwan. Baha pa rin ang ilang lugar sa probinsya. Live mula sa Etiague, Isabela, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, kumusta lagay ng panahon dyan sa Isabela? Jiggy, halos buong araw pa rin hinahampas ng malakas na hangin itong malaking bahagi ng Isabela. Pero problema ngayon ng mga residente, yung matinding pinsalang iniwan ng super bagyong Uwan. Maraming mga natumbang mga puno, nabuwal na mga poste at nagkalat na mga sanga sa kalsada. Ang isang puno pa nga bumagsak sa isang bahay na kung saan may 4 na pamilyang nakatira. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, wala rin namang nasawi o nawawala sa probinsya pero matinding pagbaha naman ang unti-unti nang nararanasan sa maraming lugar dito. At kahit humupa na ang ulan, tumataas pa rin ang tubig. Kaya ang diskarte ng mga lilikas ng residente dahil sa pagbaha ay nilalagay nila sa mga plastik ang kanilang mga damit at gamit at ipinapatong naman sa kanilang mga bubungan sa kalalagyan ng trapal para hindi nga mabasa sakaling umulan. At marami pa rin mga bahay nga ang abot na hanggang tuhod o mahigit isang talampakan yung taas ng tubig habang nabibilang natin yung mga araw. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap naming residente. Ayaw niyo sa evacuation center? Ayaw. Kung may sarilang sana kaming bahay, doon sa hindi nababaha, yun sana. Hirap, no? Mahirap. Sobrang hirap. Parang nahirapan akong huminga, parang sumasakit ang dibdib ko, sumisikip pag yung mga hangin po. Natatakot ako talaga, sir. Sino ba naman hindi matatakot ng ganito? At Mon, tumataas pa rin ang level ng tubig sa mga ilog dyan sa Isabela kahit humupa ng ulan. Tama ka dyan, Jiggy, no? Ang siste kasi kahit hindi na umuulan dito sa Isabela, pero dito pa rin bumabagsak yung mga tubig o ulang bumuhos naman sa mga kalapit nitong probinsya gaya ng Quirino, Nueva Vizcaya, maging sa Aurora at sa Ifugao. At after nga dito sa Isabela, tatawid na yan patungo, no, pa-exit naman sa Cagayan. Kaya naman pati tulay sa probinsya, yung mga overflow bridges, talagang lubog na rin sa baha. Gaya na lang sa bayan nga na Etiague kung saan higit 20 barangay ang isolated sa ngayon dahil sa hindi na makitang tulay matapos ang nangyaring pagbaha. Problema tuloy ngayon yung kung paano mahatiran ng tulong sakaling maubos na yung mga supply ng pagkain inilagay dito bago pa tumama ang super bagyong Uwan. Narito ang pahayag ni Etiague Mayor Dino Inodi. Worst comes to worst, pwede naman po natin silang padala ng supplies through to our rescue boats. May ginagawa naman daw na bagong tulay pamalit nitong Guca Bridge. Pero sa first quarter pa ng 2028 yan, inaasahang matatapos. Target din ng Etiague LGU na magpatayo ng 3 regional evacuation centers na kakailanganin daw ng kanilang bayan. Jiggy. At Mon, kumusta yung mga lagay ng mga evacuees at supply ng kuryente dyan sa probinsya? Sa huling tala, Jiggy, umabot sa mahigit 16,000 pamilya o katumbas yan ng more than 48,000 individuals yung kabuuang lumikas dito nga sa probinsya ng Isabela sa datos yan ng Isabela PDRRMC dahil sa Super Typhoon Uwan. Marami pa rin mga nasa evacuation centers ngayon dahil nga sa pinangangambahan namang mga pagbaha. Pero yung ibang mga lugar, may mga unti-unti na rin umaalis sa evacuation centers at bumabalik sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, wala pa rin kuryente ang mahigit 30 bayan at lungsod dito sa Isabela dahil nga sa pinsalang iniwan ng super bagyong Uwan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Pong ulat ni Mon Gualdes live mula sa Etiague, Isabela. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.